Good morning, Philippines. Ngayon po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay araw po ng Lunes, February 17, 2025. Pag-usapan po natin itong campaign cortege uh, for the May 2025 election. Alam po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, medyo marami po ang nagulat dito sapagkat sa kumpanya po na ginagawa ng alyansa ng Bagong Pilipinas sa ilalim ng bangag na Pangulo ay mapapansin po ang pagbabago ng kanyang personalidad. Sapagkat kung maalala po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, noong 2022 presidential election, katakot-takot po ang banat laban sa kanya. Naalala po natin, lalo na si Attorney Rowena Guanzon, na dati pong COMELEC commissioner. Matindi po ang banat niya. Talagang isinisigaw na sa stage ang Marcos magnanakaw. Ngunit wala pong katiting na reaksyon si PBBM doon. At maraming humanga sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi na maganda yung kanyang ginawa, na hindi siya nagre-react laban sa mga negatibong pasaring sa kanya. At nakakagulat din po pagkatapos ng eleksyon, nung nanalo na siya at unang nagkita sa Kongreso si Guanzon at si Sandro Marcos na anak ng Pangulo, nagmano pa ito kay Guanzon. So maraming natuwa, sabi talagang mababait ang pamilyang ito. Ngunit kapuna-puna mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na nitong eleksyon na ito, itong campaign for the May 2025 election, panay po ang banat ng mismo ni PBBM laban sa kampo ng dating Pangulong PRRD. At ang sinasabi niya po, ang kanyang mga kandidato sa ilalim ng Bagong Pilipinas ay walang bahid ng dugo at walang bahid ng korupsyon, sapagkat ayon sa kanya, hindi na natin dapat bumalik o hindi na kailangan natin bumalik sa malagim na kahapon, referring to the administration at PRRD, na ayon sa kanya ay dumanak ang dugo, ang inosenteng dugo sa kalsada dahil sa war on drug. At di umano nung panahon ng pandemic, maraming namatay at maraming nagkasakit. At hinakot ang sako-sakong pera ng sambayan ng Pilipino para kurakutin ng administrasyong Duterte. At ganon din po ang sinasabi niya na ng panahon ni Pangulong Duterte ay naging probinsya ng China ang Pilipinas, sapagkat di umano binubomba ng malalaking barko ng China ang mga Coast Guard ng Pilipinas. So dito po marami nagtaka sa pagbabago ng personalidad ng Pangulong Bongbong Marcos. Gayong hindi naman siya mismo ang kandidato. Siya ay nag-i-endorso lamang ng kanyang mga kandidato para sa senatorial slate. Ang justification po ng iba, katulad po ni Ping Lacson, ay kasi may pinagdadaanan yung Pangulo dahil sangkot dito ang kanilang personal na security dahil sa pagbabanta ni Baby Sara sa kanilang buhay. So yan po ang mga sinasabi nila. Ang iba naman tumatapang na daw si PBBM, hindi katulad nung
presidential election na mabait pa siya. Pero ngayon, dahil sa ginagawa sa kanila ng mga Duterte, tumatapang na ito. Kaya ganyan ngayon ang personalidad niya, palaban, sabi nga. Pero mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kapuna-puna po, sa ating pong obserbasyon, ang masasabi po natin na tila baga bago umakyat sa stage si PBBM para ipakilala ang kanyang mga kandidato, mukhang nagtitake ito ng druga sapagkat mapupuna po natin ang kanyang pagiging energetic at tila sabog, bangag sa kanyang pagsasalita. At ang masakit po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang mga isyo na ibinabato niya sa kabilang kampo, ang sabi ay mismo ang ginagawa ng kanyang administrasyon. Halimbawa po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa isyo ng pangungurakot ng pera, alam po natin na masigit ang korupsyon sa kanyang administrasyon. Katunayan, itong 2025 national budget ang pinaka-corrupt sa kasaysayan ng bansa. At hindi lamang po yan. Simula nang siya ay naupo 2022 hanggang ngayon, walang habas ang pangungurakot ng kanyang administrasyon sa kaban ng bayan. Sa panahon po ng Pangulong Duterte, wala po tayong naririnig na pangungurakot. Bakit? Takot po ang mga opisyalis ng pamahalaan na mangurakot sapagkat pinagbabantaan po sila ng dating Pangulong PRRD na mayroong paglalagyan sa kanila. Sa isyu po ng droga, totoo po, maraming namatay. Pero ang napapatay noon mga addict at mga drug pushers na ayaw sumuko, ayaw tumigil sa kanilang illegal na gawain sa kabila ng pagbabanta ng dating Pangulong Duterte. Ngayon po, ang pumapatay ay addict. Ang ipinakukulong po ay ang mga general na lumaban sa droga. Ang kinikilalang bayani sa panahon ngayon ay ang mga drug lord. Sapagkat mismo ang Pangulo, ang kanyang pamilya at ang kanyang mga kasabwat na sindikato sa katauhan ng mga kongresista ang mga protektor ng droga. Hindi lamang po yan. Pati ang mga NPA ay kasabwat ng kasalukuyang administrasyon upang sila ay hayaan na mangurakot. Yan po ang katotohanan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Sa issue po ng China, alam po natin na noong panahon ni Pangulong Duterte, ang mga Pilipinong mangingisda ay malayang nakakapangisda sa West Philippine Sea. Wala po tayo nababalitaan ng ating mga Coast Guard, ang ating mga Navy ay hinaharas ng mga Chinese naval forces. Pero ngayon po, sa panahon ni Pangulong Marcos, hinaharas po, binubomba ng tubig at may pagkakataon pa nga na pinasok ang naval ship ng Pilipinas at sa balita natin, mayroong pang sundalong naputulan ng daliri dahil lumaban. Ngayon po, hindi makapangisda ang mga Pilipino sa West Philippine Sea. Yan po ang katotohanan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Itong gobyerno po ng bangag na Pangulo ay talaga nagpapatunay po
na ito, this is a government of lies. Ini-institutionalize po mismo ng ating Pangulo ang mga kasinungalingan. Ang mga bagay na pinapaniwala niya po ang kanyang sarili na yung mga bagay na ginagawa ng kanyang administrasyon ay siyang ginagawa noong panahon na ang Pangulo ay si PRRD. Bakit po? Sapagkat wala po sa tamang huwisyo ang bangag na Pangulo. Lahat ng mga negatibo na naggaganap at nangyayari sa kanyang administrasyon ay kanya pong ibinibintang sa dating administrasyon ni PRRD. Pero alam po ang sambayan ng Pilipino kung ano ang pagkakaiba ng administrasyong Duterte at ang administrasyong Marcos. Alam po natin yan. Kaya nga po hanggang ngayon, mahal na mahal ng mga Pilipino si Pangulong Duterte. At nais ng mga Pilipino na ipagpatuloy ni Inday Sara ang legacy ng dating Pangulong PRRD. Katunayan po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nanalo bilang Pangulo si PBBM noong 2022 eleksyon sapagkat dinala po siya, katandim po siya ni Bibi Sara. Nagpaubaya po si Bibi Sara, tumakbo na lamang na Vice Presidente sapagkat nagtiwala po si Bibi Sara na ipagpapatuloy ni PBBM ang legacy ng kanyang ama na si PRRD. Yun po ang katotohanan. At maraming bumoto kay PBBM hindi dahil gusto nila si PBBM. Ibinoto nila si PBBM sapagkat naniwala sila sa endorsement ni Bibi Sara na kung si Bibi Sara ay nagtiwala kay PBBM, kaya ang sambayan ng Pilipino alinsunod sa pagtitiwala na yon kay Bibi Sara, binoto po si PBBM. Ngunit pagkaupo pa lamang ay kabaliktaran po ang kanyang ginawa. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, huwag po tayong palilin lang sa mga pambubudol na ito mismo ng ating bangag na Pangulo. Alam po natin yan na ang kanyang mga sinasabi ay wala pong katiting na katotohanan. Halimbawa po dyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa aspitong pangunguragot, na saan po ang sinasabi niya natapos ng kanyang administrasyon ang 5,500 flood controls na pinunduhan ng 550 billion pesos. Mismong si Kimbo, ang chairman ng Appropriation Committee sa Kamara, ang umamin na ang pera para doon ay na-divert. Ang pera po ng PhilHealth, 90 billion, hindi po sa under national 2025 budget, hindi po pinunduhan ang PhilHealth. Pero ang sinasabi ng Pangulo, may kapagdagdag ito ng benepisyo to the extent of 50% sa mga membro kahit hindi binadgetan ng gobyerno ang PhilHealth under 2025 national budget. Pero ano po ang sinasabi ng mga accredited hospitals? Trilyon ang utang ng PhilHealth sa kanila. Kaya ngayon hindi na nila
mapagsilbihan ang mga membro ng PhilHealth na pumupunta sa kanila sapagkat hindi nakakabayad ang PhilHealth. And yet, sinasabi ng Pangulo na magbibigay ng karagdagang benepisyo to the extent of 50% ang PhilHealth sa mga membro nito. Nasaan po ang pondo ng Maharlika Funds? Ang sinasabi po ng IMF, ang Land Bank, ang Development Bank ay nanganganib na bumagsak sapagkat bilyon-bilyon ng pirang kinuha dito at inilagak sa Maharlika Funds na hindi alam kung nasaan na yan ngayon. Hindi na po natin naririnig kung ano na ang nangyari sa Maharlika Funds na yan. Nalalagay sa panganib ang pinansyal na status ng Land Bank of the Philippines at ng Development Bank of the Philippines. Sino po ang may sabi niyan? Ang International Monetary Funds, IMF. Yan po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang pangungurakot ng administrasyong ito. Ang National 2025 National Budget, which is one of the most corrupt. Ang dami pong mga insertion. Kaya po sa ngayon ay kini-question yan sa Supreme Court ng mga kandidato o ng kandidato ng PDP Laban na si Atty. Vic Rodriguez. Ang usapin pong yan ay nasa Supreme Court. So makikita po natin ang taas po ng bilihin ng mga commodities, lalong-lalo na po ang bigas. Ipinangako niya na 20 pesos ang kilo ng bigas. Pero hanggang ngayon, ang pinakamurang bigas 60 pesos pa rin. Sa kabila ng kanilang mga pronouncement na mayroong mabibilang 28 pesos, 25 pesos sa mga kaliwa. Pero nasaan? Sila lang po ang may sabi na mayroong ganun. Bakit po? Sapagkat they are institutionalizing lies. Yung mga kasinungalingan sinasabi nila sa taong bayan na ito ang kanilang mga achievements, ito yung kanilang ginawa. Pero wala po tayo nakikita. Wala po tayong nararamdaman na kaginhawaan sa ating buhay. Bagkus, lalo po tayo naghihirap. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang atin pong pakiusap, huwag pong iboto ang sino man na kandidato sa ilalim po ng slate ng bangag na Pangulo. Ipinagmamalaki ng Pangulo na itong mga ito ay dati nang naglingkod sa bayan, dati ng mga senador. Pero unang katanungan po dyan, ano ba ang nagawa nila sa sambayan ng Pilipino nung sila ay senador? At ang pangalawa pong katanungan dyan, bakit sila sumama sa bangag na Pangulo? Gayong alam nila na wala itong nagagawa sa sambayan ng Pilipino, bagkus ay nakawin ang pera ng mga mamamayang Pilipino. So isa lang po ang ibig sabihin niyan, mga kabarangay. Kaya sumama itong mga tao na ito upang lalong magpayaman sa pamamagitan ng pagiging bahagi ng sindikato ng bangag na Pangulo na limasin ang pera ng sambayan ng Pilipino. Sapagkat kung hindi po yun ang intensyon nila, bakit sila sumama? Birds of same feathers flock together. Hindi mo kakayanin ng iyong konsensya na sumama ka sa isang bangag na Pangulo at sa kanyang sindikato kung hindi ka rin kalintulad nila. Yan po ang katotohanan. Ipinagmamalaki ng bangag na Pangulo
ang records ng mga kandidato niya. Pero sinasabi niya walang bahid ng pangungurakot. Pero sa tagal po ng kanilang pagsiservisyo sa bayan, alam po natin, kilala po natin na sila ay nangurakot lamang sa kanilang panunungkulan. At lalo po silang mangungurakot ngayon sapagkat mismo ang Pangulo na kanilang sinasamahan ang numero 1 kurakot, numero 1 drug lord, numero 1 drug addict. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, iboto po natin straight ang PDP Laban sapagkat ito po ang mga tao na tunay na nagmamahal sa bayan. Ito po ang mga tao na may advocacy na ipagpatuloy ang legacy ni PRRD. Kaya sila po ay sumama dito. Kaya ang iboto po natin sa mga senador, yung kandidato lamang ng PDP Laban. Kung siyam lang po sila, hanggang siyam lang ang iboto natin. Huwag nang magsingit ng sino man. Nang sa dayon po, matiyak natin na pumasok lahat ang mga kandidato ng PDP Laban na siya pong tatayo na guardian of the people bilang mga senador na hindi kayang bayaran kahit magkanong halaga ng salapi. May paninindigan po katulad ng paninindigan ng dating Pangulong PRRD. Huwag po tayong palilin lang sa mga kasinungalingan ng mga vloggers na bayaran ng bangag na Pangulo at ni Martin Romualdez. Nakakasuka po. Nakakasuka ang ginagawa ng bangag na Pangulo at ng kanyang administrasyon. At lalo nakakasuka yung kanyang mga vloggers na pinipilit palabasing totoo ang kanilang mga kasinungalingan dahil lamang sa pera. Walang pagmamahal sa bayan ang mga ito. Ginagamit nila ang salitang pagmamahal upang maluko ang sambayan ng Pilipino. Naloko po tayo minsan sapagkat nangako sila na ipagpapatuloy ang legacy ni PRRD. Kaya napaniwala po nila ang Vice Presidente na suportahan si PBBM. Pero ano pong nangyari? Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. At ngayon, kumpidente siya ang bangag na Pangulo na maluluko niya ang sambayan ng Pilipino. Pero nagkakamali po sila sapagkat ngayon marami na pong nasusuka sa administrasyong bangag sa ilalim ng bangag na Pangulo. Maraming nasusuka sa kanilang mga kandidato na inihaharap sa bayan upang hingin ang pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino. Hindi po ito magaganap. Ipakita po natin ang ating galit. Ipakita po natin ang ating pagkamuhi sa bangag na Pangulo at sa bangag na administrasyon sa pamamagitan po ng pagboto ng zero sa kanilang mga kandidato. Katulad po ng ginawa natin noon, 8 diretso. Gawin po natin uli ngayon, 0 sa mga kandidato ng bangag na Pangulo. Pansamantala po, wawakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Maraming pong salamat.